mananalo. Winner tayo lahat. Magandang araw mga kapuso, nandito po ako sa isang barangay na may pinakamalaking populasyon sa buong Pilipinas, Bagong Silang, Caloocan. Ayon sa datos noong 2020, nasa 261,729 na mga residente ang naninirahan dito sa barangay Bagong Silang. Kaya naman sa malaking sakop na ito ng barangay, malaking hamon ang pagpapanatili ng kaayusan, kaligtasan, at kabuhayan dito. Tinataya na sa bawat isang pulis na naninilbihan sa Bagong Silang, nakatoka sa kanila ang 4,000 residente na tungkulin nilang pangalagaan. Kaya naman napakalaking tulong na sa harap ng pagdami ng populasyon at numero ng krimen na nagaganap sa barangay Bagong Silang, kasabay ang umuusbong na volunteerismo ng ilang mga residente dito. Ang grupo ng Peace and Order and Community Welfare Volunteers. Alamin natin ang kwento at mga pagsubok na hinaharap ng ating mga kababayan na bukal sa pusong naglilingkod para sa kapakanan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Tay, ano po ba yung kadalasang ginagawa nyo bilang isang voluntaryo po dito sa Force Multiplier? Nag-ano kami sa eskwelahan, nag-service kami mga bata, ang mga liliit, hinatid namin doon sa magulang na sumusunod sa kanila. Mula sa eskwelahan po, kayo po ang naghahatid sa mga bata? Oo, dyan sa labas. Sinasamahan niyo Oo. po. Minsan, sa simbahan naman kami. Tuesday. May kadalasan sa school kami. Ano po ba yung pinagkukuhanan niyo ng pangkabuhayan? Wala po ma'am, titanda ko ng pandesal, munay, pamaga, pansal, hapon, munay. Ilan po ba ang anak niyo, Tay? 5 po, pero ang isa, nandun sa Iloilo nakatira. Isa naman sa Cavite. Ang panganay naman, namatay na. Bali, 4 na lang ang anak ko. Yung bunso naman, tutulak na ka rito, nangangalakal po. Si Mrs. po, Tay. Patay na po. Diyan na lang ako nakatira sa anak ko na nasa Tala po. Kasi dito sa Silang, wala na kami tinitirahan, wala man mag-aalaga sa akin. Doon na lang ako sa kanya. Kaso lang, wala siyang trabaho, simula ng December hanggang ngayon. Minsan, hindi ako maalok ng pagkain, sa labas na lang ako makain. Mabuti naman yun. Itinda ng kanin. Nakakain ako. Hirap talaga mo. Aris ako. Tulak nila sa labas. Parang di ako tumira sa kanila. Isisiyaw sila bakit ako napunta sa kanila. Ako, di naman ako ibang tao. Magulang ako. Tay, sabi niyo po hindi kayo nakakatanggap ng sweldo dito. Paano niyo po natutustusan yung mga anak niyo po, Tay? Kung nagkakalakal, minsan ata. Yung bunso ko, kasi wala naman siya asawa. Sabi ko, magsipag ka pa, may pambigay tayo, ulam. Ano na lang po hiling niyo para sa grupo niyo po, sa Force Multiplier Civilian Group po? Ano po ang mensahe ninyo, Tay? Kahit tayo di nakakatanggap ng sahod, basta makatulong tayo sa komunidad natin. Okay na yun. Sa kakulangan ng kagamitan, maituturing na napakabigat na pasanin ang pagpapanatili ng seguridad at kaligtasan sa komunidad. Ako po si Jocelyn Bernal, taga Bagong Silang po ako. At ang hawak kong grupo ay Volunteer Support Group, Community Task Force. May 3 po akong anak. Ang panganay ko po is graduate na po sa college. Tapos yung pangalawa ko po, nagtatrabaho na po. Then yung bunso ko is incoming college na po siya ngayon. Ang asawa ko po ay nasa ibang bansa po siya. Ting nasa ibang bansa siya. So ako talaga yung naasahan ng pamilya ko. Ano po ba ang nag-udyok sa'yo na maging miyembro po kayo ng
asosasyon po? Dahil nga ito ay talagang volunteer, siguro nasa dugo ko na talaga siguro yung pag-serve, pag-volunteer. Kasi nung bata pa ako, gano'n na rin talaga yung ano ko eh. Yung hindi ko kayang tiisin kapag may kailangan ng tulong, kahit sabi nga hindi naman ako mayaman eh. Diba? Pero sa pagtulong, hindi naman kailangan na maging mayaman ka eh. Yung... Ano po ba ma'am yung karanasan nyo para mag-udyok po sa inyo sa pag-volunteer po dito sa asosasyon? Munti ka na kaming i-massacre. Yun, tapos munti ka na akong makidnap. Yun, tapos naka-experience din ako na may binaril sa harapan ko mismo. Kaya siguro, kaya nandito ako sa larangan ng pagsiservisyo, nakasama dito sa mga kapulisan. Dahil dun sa karanasan ko, na parang nagbuo ang loob ko. Sabi na tanggal yung takot ko, hindi, diba, hindi porke babae, mahina. 1990 po, bagong taon yun eh. Baka 30 minutes na lang para magano na yung papasok na yung bagong taon. Basta biglaan na lang narinig ko nagsisigawan. Then pagsilip ko sa bintana namin, papunta sa kusina, nakita ko kung paanong tagain yung tito ko. Nakita mo talaga? Yes, kung paano niya saluhin ng taga. Tapos yung nanay ko paglabas sa pinto, nakita ko na yung pagsaksak, pero hindi naman tumama kasi nadula sa dugo. Tapos yung lola ko na may tama na kasi gumanon siya eh, tumama sa kamay. Bigla kong lumabas, umikot ako sa bahay namin at papunta ako sa kusina. Yung tao na hinila ko palabas. Ilang taon po kayo nangyari? 18. Tapos nakipagbunuhan ako doon sa itak niya. Pero kahit nagaw ko na yung itak niya, naitapong ko, hindi ko pa rin siya binitawan. Hinila ko pa rin talaga siya, nilayo ko talaga, hinatid ko sa bahay nila mismo. Kakilala niyo po yung... Kakilala namin. Anong naging epekto sa pamilya niyo yung nangyari? Na nabawasan yung saya, kasi dati, lagi kaming masaya sa bahay. Lagi kaming masaya, yun ang namimiss ko. Sa totoo lang, yung Pasko, yung Pasko namin ang hinahanap ko lagi noon eh. Kasi masaya kami tuwing Pasko eh. Daming mga kamag-anak namin nandun kasi talagang sentro siya. Pero tuloy ang buhay. Tuloy ang buhay, ganun talaga. Pag-usapan natin yung VSG naman, ano ba ang layunin ng grupo na ito? Ang layunin po ng VSG, simple lang naman po, lalo na sa mga member ko, maging mabuting tao lang po sila. Maging mabuting tao para kabawasan na sakit sa ulo ng lipunan. Meron tayong responsibilidad sa lipunan. May magagawa tayo eh. Naniniwala ako na may magagawa tayo para mabago. Mabago yung lipunan, mabago yung tingin nila sa mga kababaihan. Kabilang nga po sa mga hamon na kinakaharap ng mga peace and order volunteers dito, ang mga pagkakataon na nalalagay sa alanganin o panganib ang kanilang buhay. Ako po si Carlito de los Reyes. Narito po ako ngayon sa Simone ang ninong ko para maihayag ko rin yung layunin ko bilang isang leader ng Philippine Cops Patrol. Mga kaibigan ko, matagal na silang volunteer. Ngayon, sabi ko baka pwede ako sumama sa inyo. Magbo-volunteer ako para medyo makatulong naman sa komunidad, sa mga kabataan. Tungkulin ko rin masugpo yung kriminalidad sa komunidad natin, sa amin. Tapos yung mga kabataan na yan, yun na napapariwara. Minsan yung may snatcher, unang hold up, hinabol namin. Kaso mas mabilis sila tumakbo kasi alam nila yung dadaanan nila eh, madidilim na lugar. Pagka madilim na lugar na, hindi na kami dumidiretso kasi maaaring may nakaabang doon. Noong una, yung isang anak ko, na inaasar ba ako na, paano mapapala mo dyan? O bakit? Mas maganda ito, nandito ako, nag-ano ko. Sa komunidad, yung bilang isang community leader, na sana masuportahan kami, huwag kami lalaitin. Kahit wala kami sahod, inaalin namin yung buhay namin, tungkulin namin, pati oras namin, nasa komunidad na. Kaya kailangan, suportahan na lang nila kami.
Dahil sa kakulangan ng suporta at tulong para sa mga barangay, tulad ng Bagong Silang, pasan ng mamamayan ng responsibilidad at pagsubok sa pagpapanatili ng kaayusan, kaligtasan at kaunlaran ng komunidad. Kaya't para sa mga kababayan natin iniaalay ang buhay nila para sa kapakanan ng kapwa kailangan rin nila ng suporta para maipagpatuloy ang kanilang mabuting layunin. Balik muna sa inyo, Jelly at Manoy Welbert. Pat, from Tawi-Tawi, biglang kalookan ka naman. Salamat sa kahanga-hanga at very inspiring na kwento ng mga volunteer dyan sa Caloocan City. Minsan talaga, yung mga very challenging at hindi ka nais-nais na karanasan natin ang magtutulak sa atin na masigurong hindi na yun mauulit at hindi mangyayari sa iba. Para talakayin ang usapang ito, kasama natin ngayong umaga ang mga expert na sina Police Major Edsel Ibasco, Good morning po sa ating lahat. Commander ng Substation 12 Barangay Bagong Silang, Caloocan City. At si Mr. Donald James D. Gawe, Executive Director ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. Hello po. Magandang umaga po. Okay, pag-usapan natin kasi nakakabilib talaga ang dedication ng volunteers para masiguradong ligtas ang kanilang komunidad. Pero paano naman yung kanilang kaligtasan? They are doing this na wala silang sahod, volunteer talaga. Pero I'm sure nalalagay sila sa peligro. Kanina, kinukwento din nila na umiiwas na rin sila kasi masyado ng peligroso. Paano po ba yan? Kami po ang kasama nila paglabas at sinisiguro namin po ang kanilang kaligtasan. Hindi po namin sila basta-basta pinapalabas. Kaya nga po ang ginagawa ko, pag magkakandak po kami ng law enforcement checkpoint, ay nagkakaroon po kami ng briefing kung saan sinisiguro namin dyan, tinatakel namin dyan, yung kaligtasan ng lahat. May instruction na ito lang ang gagawin ninyo, hindi pwedeng dyan, may Yes, briefing na nagaganap. Yes, ma'am. So itong mga ito ay official volunteers, ibig sabihin kailangan Hinihingihan po- nakaregister din sila sa Yes. presinto. Sa presinto? Meron po kami... O sa barangay? Sa amin po, ma'am, sa opisina namin, meron po kaming memorandum of understanding ang pinipirma. So may usapan talaga, may grupo. Yes, ma'am. Si Sir Donald, siya ang Director of Philippine National Volunteers. Yeah. So paano po ba ito? What do you do exactly and how do you help this community? Yung mga volunteers na napanood natin kanina. So ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, tayo po yung gumagawa ng polisiya, kasama po of course yung Congress patungkol sa volunteerism. So ito yung kayong in charge sa guidelines. Sa guidelines, opo. At yung napag-usapan po kanina tungkol sa safety ng mga volunteers natin ay ito po isang prinsipyo sa volunteerism for development kung tawagin na katungkulan po nung isang organization na nag-i-involve ng volunteers na pangalagaan ang mga volunteers. Ito po yung tinatawag natin na duty of care. Kaya mahalaga po yung nabanggit ninyo kanina na sila kasama sa isang formal na organization. Kasi yun po yung tungkulin ng isang organization na dapat ensure nila yung safety. Tapos alam ng polis, kailangan official, registrado, registered sila. Opo. Oo, kasi nakikita naman natin, may mga heroes tayo kung tawagin. Oo, baka na kasi, spontaneous. di ba? Oo, bigla na lang, ay, volunteer ako. Yeah. Punta na ako doon, di ba? Halimbawa, may nakitang nalulunod, tapos tinulungan mo yon. Dahil doon ay kayo po ay namatay, yun po yung sinasabi natin na spontaneous volunteering na hindi rin naman po natin mapipigilan minsan. Syempre. Oo. Pero yun na nga po, maganda kung tayo po ay isang kasama sa isang formal na grupo para yung ating safety ay tinitignan din. ng Yes. ating organization. I'm sure si Manoy may gusto ring itanong katulad ko. Kelly, no, base dito sa mga narinig ko, no, meron lang akong few questions actually. No. Una sa lahat, ano ba yung talagang police ratio no, sa pagdating sa ating pong mga, paano ba yung tawag dyan? Police ratio sa ilang police para sa ilang mamamayan. No? Ano ba yung standard talaga? Kasi kanina narinig ko, 1:4,000 yata dyan sa Bagong Silang. No? Ano ba yung national standard talaga? No? Ilan ba talaga yung ratio? Ang pinaka-ratio po, sir, is
1:500 or less than 300. Yun yung talagang ratio. So talagang ang laki ng kakulangan sa ating mga kapulisan, no? Kasi dyan Parang sa bagong kulang. silang, 1:4,000, no? Kaya kailangan talaga magkaroon ng volunteers, no? Para sa mga force, para magkaroon ng force multiplier, kumbaga, no? Yun yung tinatawag natin. Kanina nabanggit din na meron ng Republic Act para dito sa mga volunteers, no? Wala bang template talaga, no? Yung, kasi napag-usapan yung mga insurance, mga ganyan. Sa pagkakaintindi ko, parang kanya-kanya, no? Kanya-kanya diskarte, Hanap ka na kanya-kanya lang. package. Oh, wala bang talagang template, no, na pinoprovide yung Republic Act na to na nabanggit kanina na ganito dapat pag volunteer ka, merong template na talaga. Wala bang ganyan na naka-provide ngayon? Wala pa po, Congressman. Marami pa pong naka-file in Congress na bills, no, para mas ibigyan sana ng detalye itong provision about the insurance ng ating mga volunteers. Unfortunately, sa ngayon ay wala pang ganon na konkreto, ka-specific, Congressman. Ayan, Kaya Manoy. talaga gusto talaga natin, Jelly, mapalakas itong pagkakaisa ng mga institusyon, no, ng gobyerno, mga volunteers at mga mamayan, no, para sa pagpapanatili ng ating pong peace and order, no. Kaya talagang saludo tayo dito sa mga Yes. nakapagpataguyod ng peace and order dito sa mga ating mga volunteers, no. Yan ang titingnan natin pagbabalik natin sa Kongreso, Jelly, kung ano yung pwede nating maihain at mailatag, no, para magkaroon talaga ng isang template na, no, para dito sa ating mga Mukhang volunteers. kailangan nga, Manoy. Kasi syempre, alam natin itong mga taong to, they really risk their lives. They put in a lot of effort and time. At saka marami silang tinutulong sa community. Talagang araw-araw kasama niyo itong mga volunteers na to na iba-ibang grupo. Yes, ma'am. Kaya dapat talaga maprotektahan sila. Maraming salamat sa ating mga bisita today. Ipanalo, winner tayo lahat. Selflessness. Yan ang ipinakita sa atin ng mga volunteers sa Caloocan City. Pero paano ba natin sila masusuklian sa pagpapanatili ng peace and order sa kanilang komunidad? Manoy Wilbert, anong take mo dito? Well, tulad ng lagi natin ginagawa, Jelly, no, ang dami nating nailista dito, no, para sa ating mga short-term solutions, no, bibigyan natin sila ng mga kagamitan na magagamit para sa kanilang pag-iipot, yung pong itong mga flashlights, whistles, army stick, hosas, medical kit, volunteer shirt para po sila ay na-identify, at of course, ang pinakamahalaga, ito pong health and life insurance, no, para po hindi naman po natin na gusto mangyari, pero just in case, meron po naman silang meron pong health and life insurance, no, na ibibigay natin sa kanila. And for our long-term solution, patuloy po tayong magsasagawa ng mga training at capacity building sa ating mga peace and order volunteers. Of course, ito ay sa pakikipagtulungan sa PNP and DILG, no? And pagpapalakas sa diwa ng volunteerismo sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan na pwedeng maging huwaran din sa iba pang mga lugar sa Pilipinas. No, gusto natin kasi gayahin po sila doon sa mga lugar na wala pang ganitong mga volunteer movement. No? And of course, ang pagbubuo ng mekanismo para sa mas maayos na koordinasyon sa tungkulin ng mga volunteers, no? Institusyon ng pamahalaan at iba pang sektor ng ating lipunan. No? And last, yung pong pakikipag-ugnayan natin sa DOLE para po sila ay mapagkalooban ng alternatibo o dagdag na kabuhayan para sa ating pong mga volunteers. No? Ito pong mga livelihood projects ng DOLE na pwede po natin ibigay sa kanila dahil ito pong kanilang ginagawa ay tandaan po natin, libre po ito nilang ginagawa at wala pong bayad. No? So gusto natin silang bigyan ng alternative livelihood. Yan po yung ating pong mga long-term solutions na naisip, Jenny. Salamat, Manoy Wilbert. Panoorin natin ang turnover ng mga munti nating handog sa mga volunteer ng Caloocan.
magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ako po si Patricia Tungulak sa programa po ng Si Manoy, ang ninong ko. Alam po natin na lubos po talaga sa puso ang inyong pagmamalasakit po para po makatulong sa mga kababayan niyo po dito. Maraming salamat po at ramdam po namin ang inyong mga sakripisyo para sa komunidad. Ayan. At dahil nga po, yung tulong nyo ay talagang walang kapalit, inihahandog nyo ang inyong sarili para lang makatulong po sa mga kababayan natin po. Kami naman po ang magbibigay ng sorpresa para sa inyo. Handa na po ba kayo? Para mapaunlad po ang inyong kasanayan, sa pangunguna po ng International Philippines Martial Arts Federation Combatan. Meron po tayong libreng arnis training ngayong araw para sa inyong lahat. Magandang araw po, sir. Good afternoon po, Ma'am Patricia. Good afternoon po sa mga kabarangay natin. So ngayon po, bibigay lang namin sa inyo yung mga basics. Ready na po ba tayo? Ayan, okay po. Maraming salamat, sir. Ready, let's Okay. go! Sana po ay talaga nakatulong yung arnis training po sa inyo para naman maprotektahan at mapatatag po natin ang ating sarili, pati na rin po yung ating komunidad. Mga kapuso, hindi pa po nagtatapos ang ating munting sorpresa. Ready na po ba kayo sa susunod? Okay, tawagin na po natin ang ating kasama dito. Mula sa Si Manoy, ang ninong ko, tanggapin niyo po ang aming munting sorpresa para sa ating mga magigiting na volunteers. Tanggapin niyo po ang mga sumusunod na equipments para sa inyo. Simulan po natin sa mga arnis. Meron din po tayo mga whistles. Meron din po tayong mga flashlight. Meron din po tayong mga rosas. Meron din tayong heat-resistant t-shirt sakto sa tag-init. Ayan! At meron din po tayong mga medical kits sa pagkakaisa po ng Philippine Red Cross Team. Palakpakan po tayo! Hindi po nagtatapos ang sorpresa ng Si Manoy ang ninong ko para sa inyo. Ready na po ba kayo? Ayan! Eto na po. Tanggapin niyo po ang health and life insurance para sa inyo, sa isa't isa po. Hangad po namin ang pamamagitan po ng mga handog na ito ng Si Manoy ang ninong ko. Mas mapalakas pa po inyong hanay, magpatuloy at tumatag pa po ang inyong diwa ng voluntarismo. Naway magsilbi po tayong paalaala na isang magandang paalaala po ito ng bayanihan. At napapagaan din po yung mga pasanin ng ating mga kababayan po. At para mas mabilis nating natutugunan ang suliranin ng komunidad at ang buong bansa. Palakpakan po tayo. Maraming salamat po. Nagpapasalamat ako ng malaki at nabigyan tayo ngayon ng sponsor natin. Mga kailangan natin na bibilhin, hindi na natin bibilhin. Narito na, ibibigyan na sa ating mga kamay. Bilang isang volunteer, patuparin natin ang peacemaker at saka yung peace and order para sa mga kabataan. Malaki ang pagpapasalamat namin. Kahit ganyan lang tayo, natutuwa din tayo kung may mga tao nagmamagkain ng loob sa atin. Huwag tayo magsawa pag bigay din ng pasalamat sa kanila. Hindi lang sa salita, sa gawa, ang gagawin natin para sa kanila. Para sa kabutihan nila at kabutihan ng bayan sa Caloocan. Palakpakan po muna natin si tatay dahil siya po ang pinakamatandang volunteer po na talagang matagal po ang serbisyo niya dito sa grupo po. Palakpakan po natin. Maraming salamat po, tay. Dahil walang sawang pagsuporta sa serbisyo niyo po. Maraming salamat po.
Maraming salamat po sa ating sponsor, si Congressman Wilbert Lee at sa si Manoy, ang ninong ko. Ayun, maraming salamat po sa mga binigay nyo. Malaking tulong po yan sa aming mga volunteers. At yung kanina, yung isa sa mga na ibibigay nila, yung insurance. Kasi alam ko yun ang hinihingi. So, thank you po talaga sa grupo po ni Congressman Wilbert Lee. Sa dalawang kwentong napanood natin ngayong linggo, nakita natin na talagang kapag nagsama-sama tayo, ang mabigat, gumagaan. Ang mahirap, pwedeng maging madali. Manoy Wilbert, anong maiiwan mo sa atin today? Tandaan lang natin ito, Jelly. No? Sigurado ko lahat po tayo, ikaw, ako, tayong lahat tayo nagnanais ng isang patas, ligtas at mapayapang lipunan. Gusto nating ang ating mga kabataan ay taguyod natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na edukasyon para may taguyod nila ang kanilang sarili, pagpapaunlad ng trabaho para po naman may paunlad po ang kanilang pong pamilya ng buong bansa. We deserve better and we should demand better. We should demand better para sa ating mga kabataan para po lahat tayo ay mapunta sa isang lipunan at kinabukasan na kung saan winner tayo lahat. Maraming salamat, Manoy Wilbert. Maraming salamat din sa ating mga naging bisita at higit sa lahat, sa ating mga kapusong nakatutok palagi, linggo-linggo. I-follow niyo po kami sa aming official social media accounts. Sa FB, si Manoy ang ninong ko, sa IG at TikTok at ang ninong ko. Kung kayo naman po ay nangangailangan ng tulong para sa inyong komunidad o asosasyon o sa mga gustong maging kaagapay namin sa paghahatid ng tulong sa ating mga kababayan, mag-email lang po sa amin sa manoy.wilbert@smanktv.com. Nakita ulit tayo next week, alas 7 ng umaga nationwide, alas 8 ng umaga sa buong Central at Eastern Visayas at pati sa GMA YouTube channel. Bye mga kapuso!